bago na namang destinasyon ng ating tatahakin kasama ang aming mga kaibigan na sina Kat, Nico at Ate Kay. Kadaan nga namin sa kanilang bahay, diretso na kami tumuloy sa aming patutunguhan at nandito na kami sa daan papuntang Mauban, Quezon. Tuloy-tuloy na pagbiyahe papuntang Mauban, Quezon, may mga nadaanan kami magagandang tanawin at medyo malapit na kami sa Mauban, Quezon. Andito na nga kami sa mismong arko ng Mauban, Quezon. Nagtanong-tanong kami dito kung saan yung aming nirent na parking dito sa bayan ng Mauban, Quezon. Pagkatapos nga namin mag-park sa bayan ng Mauban ay sumakay naman kami sa isang tricycle kasama ang driver ng boat na si Kuya Christian. Papasok na kami sa tinatawag na parang pantalan dito sa Mauban, Quezon. Medyo maliit yung daan dito and medyo approachable din yung mga madadaan ng mga bata dito sa maliit na daan na ito. Excited na nga kaming lahat na makarating sa aming pupuntahan at eto na, nandito na kami mismo sa pantalan. Binababa na ni Kuya Christian ang aming mga dala para maisakay naman sa kanyang boat at tumuloy na kami sa aming resort na pupuntahan. Hello guys, dito na kami sa Mauban. Ayan, kasama namin si Ate Kay. 10 years ago kami bago nagpangipangita. Si Kat, si Nico. Ay, jowa ko si Nico. Kaya pa maglangoy yan. Ay, kanina pa ako naligo ko yan. Hoy! Ang tanong ni Kuya kung kaya ko, sabi ko may short pa naman. Ay! At habang naghihintay nga kami na dumaang ang aming bangka ay bidang-bida si Madam Marjorie sa kanyang istorya. Wari ko guys, sabi ko, di ba, nakadapang ganon, tas ito'y nakatagilid. Hindi ko alam kung nakatagilid. Baka nakalawit yung paa mo. Tas hindi naman lalawit doon sa Ilang sandali na nga lang ay nagdaong na ang aming sinasakyang bangka patungo sa aming pupuntahan. Masaya naming ninanamnam ang bawat eksena dito sa gitna ng karagatan. Excited, may halong kaba dahil medyo lumalakas din yung alon dito sa gitna ng karagatan. pag may video, saka sumigaw. Wala makuha maganda eh. Pag may video. At least safe. Mula nga sa pantalan ay 1 oras daw ito hanggang sa pupuntahan naming resort at 3:47 kami umalis ng hapon sa pantalan. Nagiging exciting na nga ang lahat at lumalakas ang alon ngayon dito sa gitna ng dagat. Tuloy-tuloy nga ang aming biyahe at may napansin ako dito sa bandang kaliwa na isang planta na hindi ko alam kung anong planta ito pero ang ganda niya guys, oh. Ganda niyang tingnan pero hindi ko alam kung anong klaseng planta yan. Ilang minuto na nga lang ay malapit na tayo sa ating resort. Matatanaw na natin yung dulong-dulo na yon na may white, parang white sand, ay doon na yung aming pupuntahan.
Excited na nga kami na makarating. Ayan, tanaw na kami at kulay green talaga yung dagat dito parte sa may malapit na sa may resort. At nagsisimula na si Kuya pumunta sa unahan para ma-ready yung ating tali papunta pagdaong natin. Dito banda sa may kaliwa, ayan, ay ito'y resort din. Kalapit ng aming resort na pupuntahan. Bilya Beach Resort itong kabilang ito. May nakita rin kami isang magandang bangka dito sa may kaliwa. Siguro mga galing sa bangungan ng isda yan. Na nga ang oras ngayon. Saktong 1 hour talaga kami nakarating dito sa resort. Sa resort na aming i-stayan. So tama sila Kuya Christian, yung driver ng boat, na 1 hour mula sa Pantalan hanggang dito sa resort na aming pinuntahan. Ano paalam mo? Bingi ang puta. Ay, nababa. Una na kayo ba? Hindi na kayo kaya. Tiyo, baka mo na ako. Bingi na. Alam na may dalang. May ulam ka. May pasalubong mo kayong dala. Jordan. Kilala ang mayar. Ay, yan. Nabasa na tuluyan. Wow. Ang ganda ng sound. Siya ang may-ari ng resort. Welcome tayo ng may-ari ng resort. Saan tayo dahil? Tama na go. Hi Jordan! This way please, sabi ko. Nasaan yung ano mo? Eco bag. Ah, patay, hindi mo na nagdala pala, ano? At pagkababa nga namin guys, sobrang excited natin kay nakapagpa-Kodak agad kay Nico. Ayan o, posing na. Habang busy sila at masaya nagpipicturan, ako naman andito sa Uyaye, dito sa Gulong. At ninanamnam ang masarap na tanawin, magandang tanawin, masarap na hangin. At enjoy natin yung moment sa kabila ng mga ating mga pinagdadaanan sa buhay. Ay dapat meron din tayong time para magmuni-muni at magnilay. Galingan ko ang pagbumba. Lalo, natigas na. Natigas na ang muscle. Dapat hindi ko nagbubumba niya. Hello guys, good morning. So medyo maulan ngayon pero maaraw din. Ayan.
Dinistrelyo. Sindihan, then boom! Joke. Sabog. Mag-ihaw kami ng adobong chicken. Oh, ngayon lang yan. Yan ay version ni Kathleen. Kata, i-text mo ng kanta. Ay, connecting tayo. Mahal, tandaan mo. Wow! Tapos sobra po ang marinate niyan. Pumukhang adobo na, napasubra po ang marinade. Yan po ang gayahin ninyo. Ang aming pagkain po ay kahapon pa. Parang sarap na sabaw niyo. Itapon ha. Malangsa. Hoy, luto to girl. Luto yan eh. Wag, hayaan niyo siya. Masunog. Gusto niyo inihaw, di ba? Ibaba mo yung apoy. May niyog din pala sa dito. Wow. Yung ano, yung Wag na niyo kasing mantikaan. natulo siya. O, di ba? Buhay yan, tas patay natin. Kasi pinatay ni ate Jenny. Pinatay. Uy, baliktarin mo na yan, sunog na yan. Kasi kailangan lang siyang maano. Sino ba? Itong manok? Oo, sunog na po guys. Yan, ganyan po nag-iihaw. Oh. Mataas no. Pwede yan. Nakain ba kayo na may kamay-kamay? Pag lang paapaay. Nay ko! Uy, ang dami ng kayo. Yun. Yun talagang purpose eh. Kaya binuhay. Papatay natin. Agat kayo sa akin. Tulang na ako mamaya. Wow, kasarap naman na. Masarap yun at pork chop ang pagkaan. Ano? Yan ay chicken lang. Walang baboy mo na. Eh, meron nga ma'am. Meron din po kayo. Ayun no, sa dulo. Ano naman pakanalikat-kat yun. Lalagyan pa ng sa ibabaw. Mga paka na talaga nito ni Madam. Baka na. Kapi ko ba to? Hindi yung ham. Kasi na medyo nakakita. Kaya sabi ko, Ba't binabaltan pala? Para? Para po, ano po ma'am ng ano para malasa. Hmm. Hmm. Magic sarap, food na. Mm. Baka mamagic tayo. No? Mama, magic tayo nito. Hindi, maigid namin yung kuwan. Tulog lang. Papula-pulahin mo ng pangbiyan. Sarap na yan. Sausawa na may sili. Tapos sibuyas pa. Wow. Thank you, Ate Jenny. thank you Ate Jenny. Guys, ang ganda ko. Joke. Mag-i-snorkeling kami ngayon. Kailan hopping. Ayan. Lalak. Sa doon. Yan, kumakain. Kumain ka muna, kuya. Lalakad din. Ay, may chinilas kayo? Lalakad din natin papunta doon. Okay lang yan, mga. Panibagong umaga, start na naman ang aming paglalakbay sa ng bangka ni Kuya. So ngayong araw, hindi si Kuya Christian ang aming driver. So isa sa kasamahan niya, ang driver, isa sa asawa ng mga staff dito sa resort. So habang naglalakad sila, kumakain siya kasi sayang daw yung oras. Kaya kumain lang siya habang naglalakad. At papunta kami ngayon dun sa bangka niya na nasa gitna kasi ngayon ay tawag itong hibas, yung walang tubig yung dagat, malayo yung tubig andun sa dulo. So doon kami pupunta. And habang naglalakad kami, meron kami nakitang kakaiba dito sa ilalim ng dagat. Yung tumatago siya sa mga damo. Ayan na, snake sea. Parang snake sea, pero hindi daw siya snake sea. So, kunyaring ahas lang siya. Sabi ni Kuya Christian. Ayaw ko na! Takot talaga ako sa ahas.
baka pinigyan sa inyo ng kawan nyo. Hindi nga. Yan! Hindi naman po nang ano yun nun. Baka tuklawin ko, maglalapit yung sa akin. Parang kuwan, pag ito po ay nainitan, yung tuyo yung dagat, namamatay po sila. Pero hindi po yung ahas dagat talaga na kuwan. Yung kulay orange ano, iba yun ano. Talaga yan. Nabubuhay siya, pero wala siyang binom ano. Kaya po yun kasi mamay wala talagang laman doon. Sila po matatakot sa inyo. Nauurong po yan mga yan eh. Kung nakakakuha ng tao. Ang haba ano. Hindi yan naluluto ano. Malapit lang po yun. Snake na yan. Parang abutin tayo. Si kuya na lang. Yan ang kuwan dito sa amin. Yan po ang special. Parang hilaw pa. Luto na yan, binaltan pa ngayon natin. Steam na yan sa balat eh. Hindi tayo nakapagdala ng gin. Lasang karne pala. Ginbulag? Ilagay dyan. Pero man tindahan dun ma'am. Mabibilan dun. Ako, daming tignan. Malaki. At ayun, masaya na naman kami. Panibagong experience na naman ang aming mararanasan ngayon dito sa gitna ng karagatan. At habang nasa gitna kami ng biyahe ay lumalakas yung hampas ng alon at nababasa kami dito sa unahan. Tapos na kumain. Kaya po kami nag-video ay nakalimutan. Siya kayo po naubos ang dalawang isda. Uy, takaw. Takaw sa Ito na lang. Ay, hindi. Meron tayong plastic. Wala kami tapos nang kumain. Kaya kami nag-video. Nakakasura. At pagkatapos nga namin kumain, nag-start na kaming namnamin yung sandbar, yung sandbar dito. Nag-picture-picture kami dito sa Cagbaliti. From Maobang, Quezon. At pagkatapos nga, bumiyahe na naman kami papunta sa isa pang sandbar. At medyo dito ay medyo kami ay nakaramdam na ng pagod. Pero sulit naman, kahit medyo pagod sulit naman yung pagpunta namin dito. So malapit na ulit kami sa isa pang sandbar na tatanaw na namin. At medyo makulimlim yung panahon ngayon. Parang uulan. Pero tuloy pa rin yung biyahe namin. At natatanaw na namin nga yung isa pang sandbar na pumuntahan namin.
kita-kita. Kaya naman sinulit namin ang araw at ang island na ito para muling mag-recharge sa isa't isa. Ang kwento ng ating buhay ay parang isang alon ng dagat. Pag minsan ay malakas ang alon, pag minsan ay payapa. Ganon din sa atin ang buhay. Minsan may mga pagsubok tayong dinadaanan, pero hindi laging smooth ang takbo ng buhay. Pero sa bawat pagsubok sa ating buhay, meron tayong natutunan.